The proposal, ang lahat ng nararapat na pahalagahan ay nagsisimula sa puso. Ako at ang aking dalawang kaibigan ay nakaupo sa isang front table na isang maliit na jazz club na tinatawag na Prestigious sa downtown Tacoma, Washington. Ang aking mga kaibigan ay nakatira sa bansang kanluran at nakikita kong hindi sila magtatagal, kaya kinakailangan kong makiusap sa kanila na manatili. Sa hindi inaasahan, naramdaman kong tumapik sa aking balikat at narinig ko ang isang baritonong boses na nagtatanong sa akin kung gusto ko bang sumayaw, na hindi na ako nagdalawang isip. Tumayo ako at pumunta sa dance floor. Nang unang magtama ang aming mga mata, nakita ko ang aking sarili na nakangiti at hindi ko na napigilan. Parang nanigas ang muscles ko sa kakangiti. Nagsimulang sumakit ang pisngi ko habang pinipigilan ang reaksyon ko sa lalaking ito. Pagkalipas ng 2 linggo, iniling sa akin ng lalaking ito na may baritonong boses, asul ang mga mata, na sumasayaw na pakasalan siya habang nakaupo kami sa front seat ng kanyang napaka-rare na 1962 split window na sundial Volkswagen camper bus. Hindi ako nagdalawang isip dahil alam kong siya na ang tadhana ko. Simula pa lang sa dance floor, ikinasal kami pagkaraan ng 4 na linggo na ikinagulat ng lahat ng aming mga kaibigan dahil hindi kami ang uri na binibigay na kusa ang sarili sa anumang bagay, lalo na ang mga relasyon. Natutuwa akong iulat na nagsasayaw pa rin kami pagkatapos ng 25 taon, sa maikling panahon pagkatapos naming ikasal. Gayunpaman, nagpasya ang aking asawa na ibenta ang Volkswagen camper na hindi ko nalalaman. Mahilig siyang bumili ng mga kotse ng madalas, kaya hindi ito karaniwang magiging malaking bagay. Pero pagdating sa bagay na kung saan siya nag-propose sa akin, ako ay biglang nakadama ng kalungkutan na ito ngayon ay nasa mga kamay na ng isang estranghero. Call me a romantic, pero parang hindi ko mapigilan ang sarili ko. Paano mo na ibenta ang bus kung saan hiniling mong pakasalan kita? Umiyak ako, tumulo ang luha sa mga mata ko. Tumayo siya sa harapan ko at nagtataka. Hindi niya napagtanto ang epekto ng pagbibinta ng sasakyan na ito para sa akin. Ako ay nawasak. Laking gulat niya na ako ay nawasak, ngunit ang bus ay naibenta na at nangyari na. Ang pagkalungkot na ito sa kalaunan ay nabawasan. Ngunit tuwing anibersaryo ay pinapaalala ko sa kanya kung gaano ko nais sa amin pa rin ang lugar kung saan hiniling niya sa akin na maging asawa siya. Pagkalipas ng 10 taon, isang mainit na gabi ng Agosto, tinawag niya ang pangalan ko, iginiit na lumabas ako. Busy ako sa opisina ko noon, pero sa wakas pumayag ako. Iniangat ko ang aking ulo sa likod ng pinto. Anong kailangan mo? Nasaan ka ba? Walang sagot. Bumaba ka sa ating driveway at doon nakita ko ito. Ang 1962 Volkswagen, nakabukas ang pinto sa gilid at nakaupo siya sa loob na may nakasinding kandila at isang bote ng alak. Hinahanap niya sa buong bansa hanggang sa makita niya ang parehong lumot-lumot sundial camper bus na hindi niya sinasadyang naibenta at binili niya ito para sa akin. Lubos ang aking kasiyahan habang magkayakap kami. Umiinom ng Chardonnay namin. Bumulong siya sa tenga ko, "Will you marry me again?"